Siargao, maayong buntag po kaninyong tanan. Happy viewing po mga kasyargao. Kamusta ang inyong November 1 mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargao. Good morning. Happy viewing po. Salamat sa inyong mga suporta. Good morning! Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapa San Isidro del Carmen, San Benito Pilar, Santa Monica, Burgos General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning! Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong mga katawhang Pilipino. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o ang Dinagat Island. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning! Good morning usab sa atong mga viewers karon. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Surigao, Siargao, watching from Manila. Gikan na kan Nonoy Dolgime. Magandang araw sa iyo, Nonoy. Kamusta ang Metro Manila? Na ay nihaguros ang bagyong Rolly, mga ka-Siargao din na sa Manila. Good morning Siargao, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Ampo ang tanan nga matapos na ang COVID sa mundo para balik sa normal ang tanan. Gikan na kang Nonoy Dolgime. Salamat na Nonoy. Salamat. Good morning po Kuya G. Gikan na kan Ginny Lee Sedehana. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan nila sa mga viewers nato karon. Good morning. Dili na ta maglangan ng mga ka-Siargao. Atong paminawon karon ang mismong kahimtang nato sa panahon. Pinaagi na sa DOST Senior Weather Specialist nga si Chris Perez. Magandang umaga, Chris Perez. Tuloy nga kumikilos dito sa may bandang Southern Luzon area ang bagyong si Rolly. At mapapansin natin yung makapal na kaulapan nito ay halos sakop pa rin ng buong Luzon at ilang bahagi nga ng Kabisayan. Samantala, ang tropical storm naman na si Sioni, ito nga yung bagyo na pumasok sa eastern boundary ng Philippine Air Responsibility, ay tinatayang nasa layang 1,205 kilometers ang layo silangan ng Biracatan-Duanes. Ang bagyong si Sioni, wala pang direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. So magiging focus po ng ating usapan ngayon ay ang epekto ng typhoon na si Rolly na po na itinatayang nasa 80 kilometers na lamang ang layo southeast ng Ambulong, Batangas. Generally, asahan po natin yung masungit na panahon, hindi lamang dito sa Batangas, Cavite area, kundi sa lahat ng lugar na may mga warning signal number 3 and 2 pa. At habang tinatawid itong Southern Luzon area, posibleng bahagya pang humina si Rolly, subalit once na nakalagpas ng kalupaan ng ating bansa ay posibleng muling lumakas habang bumabaybay dito nga sa ibabaw ng West Philippine Sea. So ano nga ba yung mga lugar na may warning signal? So dahil bagyang humina si Rolly ay wala na po tayong warning signal number 4. Ang pinakamataas na po natin ngayon ay warning signal number 3, nakataas sa southern portion ng Zambales. Nakapansin po natin dito yung mga municipalities na under ng southern portion ng Zambales, base na rin sa inaasahan natin na lakas ng hangin na posibleng maranasan. Ganun din sa buong lalawigan ng Bataan, warning signal number 3 sa southern portion ng Pampanga. So generally, kung titingnan po natin yung image dito sa left side ng ating screen, yung mga lugar na may kulay orange, yun po yung areas na may warning signal number 3. Warning signal number 3 rin ang nakataas sa southern portion ng Bulacan. So ito po yung mga municipalities, kasama nga dyan ng Balagtas and Giginto, Bulacan. May reference po tayo once na nakapag-download po tayo ng sa Public Weather Forecast or yung Severe Weather Bulletin from the Pag-asa website. Ganon din sa buong lalawigan ng Rizal at ganon din sa Quezon, kasama nga itong Pulilo Island. Samantala, warning signal number 3 pa rin po ang nakataas dito sa Metro Manila, ganon din sa Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, sa northwestern portion ng Occidental Mindoro. At ganoon din sa northern portion ng Oriental Mindoro. So mapapansin natin, yung mga may warning signal number 3, halos nandito po sa bandang Southern Luzon area at karatig ilang bahagi ng Central Luzon area.
So ito po yung mga lugar na posibleng makaranas ng masungit na panahon ngayong gabi, maalon hanggang sa napakalong karagatan. Pag sinabi nating masungit na panahon, posibleng may katamtaman hanggang sa malakas, hanggang sa napakalakas ng mga pag-ulan, malalakas na hangin na pwedeng magpatumba ng mga poste ng kuryente, mga puno, halaman, mga lumang bahay pwedeng masira, lalong-lalo po yung gawa sa mga lumang materyales. Yung mga pag-ulan naman po ay pwedeng magdulot ng mga pagbasa mababang lugar. At kung nitong mga nagdaang oras ay napapansin po nila na talagang walang tigil na ulan sa kanilang lugar, lalo-lalo po yung mga malapit sa gilid ng bundok, posible rin po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, warning signal number 2, yung mga lalawigan na kulay yellow. Natitirang bahagi ng Zambales at ng Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan. Southern portion ng Tarlac at yung natitirang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Ganon din sa southern portion ng Nueva Ecija at sa southern portion ng Aurora, Dingalan area po. Samantala, warning signal number 1 naman ang nakataas sa mainland Cagayan. Ito pong areas na nasa kulay blue. Generally, dito sa northern zone, mainland Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra. At ganon din di sa may bandang Ilocos provinces, Norte and Sur, La Union. Mao na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Samtang ang Zamboanga Peninsula, makasin natin sa mapanganurod nga kalangitan inubanan sa katagkatan nga pag-ulan kilat pagpanalugdog tungod na sa typhoon storm, mga kasyargaw, tropical storm nga si Rolly. Ang ubang parte sa Mindanao makasin natin sa panalagsang padag-o nga tula sa mapanganurod nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod na kini mga kasyargaw sa localized thunderstorms kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin ang magagikan sa habagatang kasagpan ngadto na sa habagatang silangang direksyon o gas ang kadagatan kasagaran o kasarangan mga kasyargaw ang pagbalod mga kasyargaw sa atong mga kadagatan. Samtang alas 5:31 ni subang ang haring adlaw mosalop kini unyang hapon alas 5:20 mga kasyargaw. Mga na ang latest updates nato sa atong kahimtang sa panahon. Good morning sa atong mga viewers karon. Good morning Kuya G. Blessed daw Monday sa ato tanan. Keep safe Siargao Nons watching from Del Carmen. Gikan na kan Nico Kagabgab. Blessed. Salamat po. All Souls Day karon mga kasyargaw. November 2. Good morning Kuya G. Gikan na kang Gilbert Malinaw. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya Baki, kamusta ko sa akong pamilya? Diyan sa Barangay San Juan. Salamat. Gikan na kang Jenny Umalon. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, kumusta na kayo at kumusta din ang mga kamag-anak namin dyan, Escauso at Salbaloza family. Gikan na kang Edgar Escauso. Salamat po. Okay man po. Good morning, maradyo na buntag. Kuya G, pabati Kuya G, kan Nanay Lilia Quintas Tarife na happy 76 birthday. Happy birthday po. Happy birthday. Nay, sa Consuelo General Luna, salamat Kuya G. Happy birthday. Happy birthday. Gikan na kan Tata Manazones. Kuya G, kumusta naman ang mga family ko sa barangay Pilaen, San Isidro, sa nanay tatay ko sa San Isidro, nana mga nonoy o gikan na kan nonoy family sa Surigao, Siargao. Salamat Kuya G. Good morning. Good morning. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargao. Dili na ta maglangan mga kasyargao ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga. Gikumpirma mismo mga kasyargaw sa Department of Health CHD Caraga ang dugang nga COVID-19 positive gikan na sa munisipalidad sa San Isidro ning atong isla sa Siargao. Kini na ang ikapito nga kumpirmadong kaso sa lungsod sa San Isidro. Naila kini mga kasyargaw nga usa ka 33 anyos nga lalaki og residente sa barangay Del Carmen, San Isidro og adunay close contact
sa confirmed case number 5 sa San Isidro. Na-admit kini karon sa San Isidro TTMF og asymptomatic sa pagkakaron. Og ang mga naka-close contact niini mga kasyargaw i-isolate na og tanan asymptomatic. Ani ang iyang contact tracing mga kasyargaw. Niadto October 18 to October 20 niadto siya sa iyang trabaho sa LGU San Isidro sa Municipal Water District. Pagka October 21 nakig-meeting kini sa mga amigo. Pagka October 22 niadto sa Tigasaw Beach uban ang iyang mga kaibanan, mga amigo. Pagka October 23 niadto na usab ni sulod na sab sa iyang trabaho sa LGU San Isidro sa Municipal Water District mga kasyargaw. Pagka October 24 anaalang kini sa ilang panimalay. Pagka October 25 niadto sa amigo nga panimalay dito na sa Barangay Del Carmen, San Isidro. Samtang pagka October 26 niadto kini sa trabaho na sa Municipal Water District. Pagka October 27 na nisulod gihapon sa iyang trabaho og niadto sa Municipal Engineering Office sa LGU San Isidro. Pagka October 28 nagtrabaho gihapon. Pagka October 29 mga kasyargaw, gi-rapid antibody test kini ang adunay positibo nga resulta og gi-transfer dito na sa quarantine facility. Pagka October 30, nag-rapid antigen testing og aduna gyapay positive results, gi-transfer na kini dito na sa San Isidro TTMF. Pagka November 1 mga kasyargaw, i-anunsyo sa DOH Caraga nga positibo kini sa RT-PCR mga kasyargaw. Confirmed case siya. Gidani ang tanan na mag-self-monitor alang na sa mga sintomas sama sa fever, cough, colds, difficulty of breathing, diarrhea and loss of sense and taste or smell. Ay report dayon sa bisan unsa mga B-heard nurse o mga RHUs kung adunay masinati sama sa maong mga sintomas. Ilabi na ang mga taga San Isidro. Ingat kita San Isidro. Ingat kita mga taga San Isidro. Keep safe everyone mga kasyargaw. Ato ipatuman gihapon ang ato nga mga nagkadaiyang protocols, health standard protocols mga kasyargaw. Kay ang paglikay man ang mas maayo kung ugaling naay mga ingana na mga kahimtang nato karon. Likay-likay kita mga kasyargaw, ayaw patakod kay delikado karadyaw mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, MECQ sa Surigao City extended o nagpagawas karon og bag-ong Executive Order number 20-050 ang Probinsya Surigao del Norte Series of 2020 o an order extending the modified enhanced community quarantine in the city of Surigao with moderation. Kini nga MECQ mga kasyargaw extended hangtod na sa November 15, 2020. Sumala pa sa maong executive order, mandatory gihapon ang pagsulob sa face mask ug face shield, kabahin na sa quarantine pass, continue pa gihapon ang validity niini. Apan ang color coding sa quarantine gi-repeal na o giwagtang na maong any day of the week mga kasyargaw. Pwede na makagawas ang katawhan nga naay quarantine pass. Mandatory na usab gamiton ang Surigao del Norte e-health pass para na sa pagsulod sa mga establishmento. Di ka pasudlon kung wala kay e-health pass mga kasyargaw. Dugang pa nga walay ihatag nga quarantine pass kung walay e-health pass nga mapakita kung mukuha manggaling. Ipatuman gihapon mga kasyargaw ang liquor ban sa Surigao City. Number coding na karon mga kasyargaw ang ipatuman sa mga public transport vehicles. Gitugutan na usab ang mga biyahe pandagat apan kinahanglan 50% lang sa capacity niini.
bawal gihapon ang musical concerts o sports events, fitness gym o dance studios, community assemblies, fiestas, parties ug uban pang essential work gatherings. Bawal kini. Mga sugal ginabawal usab, videoke bars, disco, pubs, beer houses ug uban pa o uban pang nightlife gimmicks bawal mga kasyargaw. Pwede na ang pagsimba karon nga adunay 50% ra sa venue capacity mga kasyargan aron masiguro ang social distancing og ang curfew magsugod na mga kasyargaw. Sa una alas 9 karon alas 10 na mga kasyargaw hangtod na sa 4 a.m. sa buntag. Mao kana ang latest updates nato sa bag-ong executive order nga nagpa-extend karon sa MECQ sa tibuok syudad sa Surigao. Apan aduna na kini moderation mga kasyargaw sama sa mga quarantine pass. Magamit na nimo kini any time of the week o any day of the week basta naa kay quarantine pass o naa kay e-health pass mga kasyargaw ng QR coded na health pass nato karon. Mao na latest updates sa kahimtang didto na sa Surigao City mga kasyargaw. Samtang sa atong dugang nga balita, rice seeds giapod-apod sa mga Farmers Association, gipang-apod-apod mga kasyargaw sa San Isidro ang mga rice seeds ngadto na sa mga Farmers Association sama sa Sanifra, Profara ug Santa Pafa didto na sa San Isidro. Congratulations sa mga nakadawat sa maong mga rice seeds ug ang mga organisasyon nga nagpahigayon o mga makadawat niini. Congratulations gihatag kini ngadto na sa LGU San Isidro. Congrats, salamat. Good morning, happy viewing po sa atong mga viewers karon. Salamat, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po, watching from Magsaysay, Occidental, Mindoro. Magandang umaga sa iyo. Ivan Magluyan, magandang umaga. Salamat sa pag-tune in dito na sa ating live stream. Siargao TV News, good morning po. Good morning, gikan na kang Rene Escatron. Salamat, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gipag-greet og happy morning sa akong mga kauban sa bayay nga nangapi kuman sila Annette Mangubat, Maymay, Sofia, og Mother. Thank you, Kuya G. God bless. Gikan na kang Sander, my love. Salamat. Magandang umaga po. Good morning. Good morning po kaninyong tanan. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G, watching from Pasay. Pabati ako sa taga Konsolasyon, hilabi na sa Ambid family and Solana family sa Kabawa. God bless, Kuya G. Salamat, gikan na kang Loy Ambid. Good morning kanimo din na Loy. Good morning. Shout out kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, watching from Makati. Pa-shout out na lang ko sa mga taga Del Carmen, Surigao del Norte. God bless us all. Stay safe, everyone. Thank you, Kuya G. God bless. Gikan na kang Paul Vincent Ravilo. Good morning. Good morning. Good morning usab mga kasyargaw sa atong good morning, Kuya G, og sa mga kasyargaw TV. Keep safe everyone watching here in Taganito, Claver, Surigao del Norte. Gikan na kang Anilin Nugalo. Salamat Anilin. Salamat kanimo. Good, kamusta Kuya G? Maayong buntag na ba kay update sa Socorro? Dili na ba i-quarantine? If muuli, salamat. Amping always from, watching from Soemco Claver. About sa Socorro mga kasyargaw, kung gikan ka mo sa lugar, kung walay COVID-19 local transmission nga naitala, doon na naay mga sabot-sabot na inyong himuon din na sa inyong munisipalidad, ilabi na sa pag-quarantine. Apan kung gikan ka mo sama sa Surigao City na dunay local transmission, mandatory gayod ang pag-quarantine. Apan kung wala, adunay mga protocols nga ipatuman sa inyong mga ilabi na sa LGU, ilabi na sa Socorro, adunay mga
health protocols gyapon na pagasundon. Murag home quarantine lang ang inyong himuon mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga mga kasyargaw. 25 anyos nga lalaki nasikop sa kapulisan. Sikop kagahapong adlaw mga kasyargaw, panahon sa All Saints Day, alas 11:45 sa sayo sa buntag, si Mark Anthony Loreto Codilla o nailangang mabuhay, Filipino, single, 25 years old, laborer o residente sa Purok 3, St. Arnold Street, Barangay San Juan, Surigao City. Nasikop kini pinaagi na sa hiniusang operasyon sa elemento sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Police Station sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Christian L. Raffles II o PIDEA Regional Office 13 Surigao del Norte sa pagpangulo ni Agent Christine O. Barion. Nakuha sa posisyon sa mga suspetsyado mga kasyargaw ang usa ka plastic sachet sa gidudahang shabu nga gipalit sa pusher buyer gikan na sa suspetsyado nga dunay gibana-bana nga kabug-aton mga kasyargaw nga 0.05 grams adunay dangerous drug board value nga 590 pesos. Nakuha usab ang 1 genuine 500 peso bill nga marked money, cash money mga kasyargaw na nagkantidad sa 140 pesos, usa ka black belt bag, usa ka color gold na Samsung smartphone, og tulo ka plastic sachet sa gidudahang shabu nga dunay gibana-bana nga kabugaton nga 15 gramos nga adunay dangerous drug board value nga 1,770 pesos. Gipahibalos ang maong suspetsyado sa iyang tawhanong katungod mga kasyargaw ilalom sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Law. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drug Act of 2002 ang giatubang karon sa maong suspetsyado. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa Surigao City. Ilabi na ang mga nasikop dito na ilabi na kung sa mga nagpahigayon ng mga ginadiling droga mga kasyargaw. Maghunong na kamo mga kasyargaw tungod kay makadaot gayud kini sa atong mga kaugalingon, sa atong pamilya o sa atong katawhan o sa komunidad mga kasyargaw. Paghunong na mga kasyargaw. Samtang good morning, happy viewing po sa atong mga viewers karon. Happy viewing, ilabi na sa mga commenters. Good morning po. Maradyo na buntag Kuya G, nanay biyahe, dapa to Socorro, vice versa. Yes po, nanay biyahe, gitugutan na po ang biyahe, mga kasyargaw. Gikan na kan Jeff Florendo. Nanay biyahe, Jeff, gilift naman ang no sale policy. Nanay, biyahe sa mga sakayang pandagat, Jeff. Salamat. Good morning sa mga viewers nato karon. Happy viewing po kanina. Salamat. Magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, ang dugang nato nga balita sa ato nga mga programa karon sa Siargao TV News. Food Bank, Rektang Bayanihan, tatak PNP, ipahigayon sa kapulisan. Kinatibuk ang 30 ka miyembro sa indigenous people kun IP community ang nakadawat karon og food packs gikan na sa Police Regional Office 13 Food Bank Rektang Bayanihan tugon sa agarang tulong at ayuda sa kalamidad sa mga pamayanan ng Pilipinas o tatak PNP. Dito na sa Mount Mayapay Tribal Hall, Barangay Bonbon, Butuan City, mga kasyargaw. Ipanguluhan ni Police Colonel Jerry B. Protasio, Chief of Directoral Staff, ang maong aktibidad. Uban ni Police Corporal
Canilo A. Fuentes, ang Chief of Police sa Butuan City of Police Colonel Canilo A. Fuentes, ang Chief of Police sa Butuan City. Nausap ang tribal leader sa maong mga IP na si Aurelio Talibong Jr. Ang nahimong benepisyaryo sa mga food packs mga kasyargaw mao ang mga Higawnon og Manobo tribes nga napilian sa Regional Community Affairs Division sa mga kapulisan dito na sa Caraga PIO, Caraga Police mga kasyargaw. Mga latest updates nato sa mga kapulisan ilabi na sa Caraga Region nga mga pulis mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa itong mga balita karong buntaga, ang updates nato sa COVID-19 sa Caraga Region ay atong paminawon karon mga kasyargaw. Duha niini ang namatay, isa sa Pilar o isa mga kasyargaw atong pagatan-awon kung asa kini na mga bagong namatay din na sa Surigao del Norte mga kasyargaw. As of October 31, 2020, we have 34 new confirmed positive COVID-19 cases. For areas of distribution, 2 cases from Surigao del Norte, Bacuag 1, San Isidro 1, 3 cases from Surigao City, from Barangays Washington 2, Canlanipa 1, 1 case from Cagdianao, Dinagat Islands, 5 cases from Bunawan, Agusan del Sur, 3 cases from Surigao del Sur, Barobo 2, Lianga 1, 5 cases from Tandag City, from Barangays Dagokdok 4, Bongtud 1, and 15 cases from Butuan City, distributed in the following barangays: Ambago 3, Libertad 3, Villa Cananga 3, Pagatpatan 2, Baan Kilometer 3, 1, Doongan 1, JP Rizal 1, and Pianing 1. For classification of cases, we have recorded 28 local transmission cases, 2 with travel history to an area with local transmission, and 4 with no travel history to an area with local transmission. For status of condition, 17 are asymptomatic, 16 have mild symptoms, and 1 severe. For status of management, 33 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 31, 2020, we have 4 COVID-19 related deaths, wherein 3 are from previously confirmed cases. The first death case is a 78-year-old male from Barobo, Surigao del Sur with lung disease, onset of cough and shortness of breath on October 16, admitted on October 23, but died on October 24, 2020. The second death case is a 46-year-old male from Pilar, Surigao del Norte, with no known comorbidity, onset of shortness of breath on September 11, admitted on September 29. However, due to complications, the patient died on October 30, 2020. The third death case is a 76-year-old male from Bayugan City with no known comorbidity, onset of fever and shortness of breath on October 15, admitted on October 17. However, due to complications, the patient died on October 22, 2020. The fourth death case is a 71-year-old male from Taganaan, Surigao del Norte, and diabetic, onset of cough and shortness of breath on October 15, admitted on October 16. However, due to complications, the patient died on October 25, 2020. As of October 31, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 2,844 confirmed cases, 628 active cases, 2,093 recoveries, and 123 deaths. Mao kana mga kasyargaw, ang latest nato nga COVID-19 update sa Caraga Region. Naitala nga adunay usa nga namatay gikan na sa Pilar ug usa gikan na sa Taganaan dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang ang gikabutyag nga confirmed case ganina sa Bacuag mga kasyargaw, usa kini ka 24 years old nga lalaki, usa ka health worker asymptomatic na kini karon og gikan sa swab test netong October 26 mga kasyargaw o gikonfirma nga positive kini sa RT-PCR. Pagka October
31 mga kasyargaw mao kana ang pagkonfirma kaniya. On strict quarantine na kini og stable na mga kasyargaw ang iyang kondisyon. Ang taga San Isidro nga may positibo ato nang gika-report ganina mga kasyargaw. Mao to sila ang mga confirmed case na bag-o dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Adunay isa na duha nga namatay gikan sa taganaan, ang isa o ang isa gikan sa pila. Ingat gayud kita mga kasyargaw. Stay at home, stay safe, himuon ang mga protocols mga kasyargaw para dili kita matakdan sa COVID-19 mga kasyargaw. Good morning mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga viewers karon. Good morning po, magandang umaga. Marajaw na buntag. Good morning, Kuya G. Ikan na kang iyayan. Salamat, sir. Magandang umaga kanimo din, ha. Good morning. Happy viewing. Good morning, Kuya G. Ikan na kang Aida Cervantes. Salamat, Ma'am Aida Cervantes. Salamat po. Morning, Kuya G. Salamat sa mga update. Ikan na kang Rex. Salamat po. Magandang umaga. Watching sa imong live stream from Santa Cruz, General Luna. Good morning, Siargao. Ikan na kang Mirna Basco, salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan mga viewers nato. Salamat sa inyong suporta usab. Salamat, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga, mga kasyargaw, operasyon sa Philippine Red Cross Molecular Testing Lab hapit na ang operasyon mga kasyargaw sa Philippine Red Cross Molecular Testing Laboratory nga para sa mga COVID-19 cases sa Surigao del Norte o mga karatig nato nga probinsya. Sumala pa nga ang maong pasilidad idunar sa mining company nga doon sa Philippine Red Cross nga gimugna aron makaproseso sa gibana-banang 2,000 RT-PCR test matag adlaw. Sumala pa kang PRC Surigao del Norte Chapter Administrator Marilu Elyar Talinting nga gibana-bana nga mag-operate na o ang operasyon ni ini karong 3rd or 4th week of November. Kahinumduman mga kasyargaw nga 18 million pesos ang kantidad nga gidunar sa mga mining companies alang na sa maong molecular lab nga nahimutang karon sa Barangay Bonifacio, syudad sa Surigao, mga kasyargaw. Mao na ang latest update sa molecular laboratories nato mga kasyargaw dinhi na sa Surigao del Norte. Sumala pa kini ang pinakadako na laboratory test dinhi na sa Caraga region. Atong atangan mga kasyargaw ang operasyon ni ini, ang pag-abli ni ini karong sumala pa umaabot nga 3rd or 4th week of November mga kasyargaw. Mao na ang latest updates sa atong molecular laboratory. Samtang mga kasyargaw, ang DND gisiguro Department of National Defense mga kasyargaw gisiguro nga andam ang mga militar nga mutabang sa mga maigo sa bagyo. Gisiguro karon ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana nga nakaandam na ang mga Armed Forces of the Philippines o maghatag og tabang og suporta sa mga lugar kung diin maagihan o naagihan na sa bagyong Rolly. Atol kini sa press briefing nga gipahigayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center sa Camp Emilio Aguinaldo kagahapong adlaw. Ang detalye gikan mismo kang Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Itong mga nakaraang araw, ang NDRRMC ay nag-umpisa ng maghanda para sa super typhoon na ito. Pagko-coordinate sa mga agencies ng national government as well as local government units situated in the typhoon track to ensure that our people will be taken out of harm's way. Kagabi po, nagpunta ako rito sa NDRRMC at kinausap ko lahat yung mga regional directors ng OCD at tinanong sa kanila kung ano yung kanilang preparasyon at ako naman ay nagagalak at sila ay handa. Before that, I visited yung Armed Forces of the Philippines headquarters and to find out what's happening there o ano kanilang preparasyon. Ang sabi nila sa akin ay 2 days ago ay naka-red alert na yung lahat ng mga AFP units sa mga areas na dadaanan ng
ng bagyo. Handa na yung mga tropa, yung mga equipment nila na tumulong kung kinakailangan. Mao kana mga kasyargaw, ang updates gikan na sa Department of National Defense anda mga itong mga Armed Forces Philippines ilabi na sa maagihan sa mga bagyo nga umaabot mga kasyargaw. Daghan pa'y nakalinya mga kasyargaw na mga bagyo. Umani Rolly na si Shoni, umani Shoni na si Tony mga kasyargaw. Napay mga laing mga weather disturbance nga umaabot din hina sa atong nasod Pilipinas. Ampo kita nga dili gayud kini makusog mga kasyargaw. Apan ang hagupit ni bagyong Rolly kasi natin na dito sa Luzon mga kasyargaw din hina sa Northern Visayas. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope karong buntaga, kinigiya lamang mga kasyargaw para na pagkabot nato sa success. Sa zodiac sign nga Aries, mabot nimo ang happy understanding sa child. Ang imong kalingawan mag-develop og creative ideas nga mahimo og business. Ayaw patuyang sa pag-shopping. Hunahuna ang imong mga bata walay lucky numbers o walay lucky colors karon. Sa Taurus, daghang extra gastos sa caring sa imong mga iro. Maglikay ka sa ka-socializing mga kasyargaw. Dunay surprise visitor ang imong atubangon karon mga kasyargaw. Walay lucky numbers o walay lucky colors. Samtang sa Gemini, ang imong business ideas karon highly workable. Mag-invest ka sa bagong business opportunities. Malipay ka sa financial freedom. O kana ang Gemini, walay lucky numbers o walay lucky colors mga kasyargaw. Samtang sa Cancer, focus ang imong time sa environmental project. Favorable ang decision nga ibalhin ang business place sa imong home. Mao kana ang Cancer nga horoscope mga kasyargaw. Walay lucky numbers o walay lucky colors mga kasyargaw. Mao na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Naapatay laing upat sa mga musunod na mga higayon din na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa kay Ruel Puerta o kana Terwen Baklaya din na sa Siargao o sa Cervantes family amping kanunay gikan na kang Ma'am Aida Cervantes. Salamat po. Pa-shoutout Kuya G, good morning Siargao gikan na kang Rex nga para. Salamat po. Good morning watching from GL gikan na kang Mirna Basco Santa Cruz. Salamat po, magandang umaga. Salamat. Good morning, Siargao. Gikan na kang Aimee Lubapi. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako sa Tanan Task Force Kasana. Diyan na sa San Benito o sa uban pang mga lugar. O ilabi na sa amo Regional Director na si Sir Emmanuel Menil. Watching from Cabuyao, Laguna. Gikan na kang Rudy Longos Borja Jr. Salamat, Sir Rudy. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato mga kasyargaw karong buntaga, mga LGU kahibalo na ang sa mga himuon panahon sa bagyo. Daan na nga gipahibalo o daan na kahibalo ang mga local government units mga kasyargaw sa angay buhaton panahon nga moigo si bagyong Rolly sa Pilipinas. Kini ang giingon karon ni DILG Secretary Eduardo Año. Human nga gipahibalo na niini ang mga LGU sugod pa niadtong October 28. Samtang aduna nay gi-assign nga mga teams ang PNP ug BFP para na makatabang kung ugaling na ay massive evacuation sa mga critical nga lugar. Ang detalye mga kasyargaw gikan mismo kang DILG Secretary Eduardo Año. Unang-una pa lang as early as August 28 ay nagpalabas na tayo through our regional offices ng mga advisories upang makipag-ugnayan sa ating mga LGUs para makapagandang mabuti sa darating na super typhoon. Ang ating lahat ng provincial
government, municipal at barangay ay nakapag-activate ng kanilang Emergency Operation Center at nakapag-issue rin ng ating mga probinsya ng memo na walang sailing at magkaroon na ng mga forced evacuation sa mga lugar na malalapit sa baybay at karagatan. Ang ating mga barangay na apektado ay umikot sa kanilang mga constituents upang magbandilyo. At ang mga pamilya naman ay katulad ng report ni Yusek Halad ay nagkaroon na tayo ng massive evacuation. At ang ating pulis at bumbero ay nakapaghanda ngayon at meron sila mga search and rescue teams na nakahanda na upang tumulong sa ating mga kababayan na nalalagay sa alanganin. Ang ating mga local chief executives ay nasa kanilang mga kanilang lugar at nagmo-monitor, nagsusupervise ng mga kaukulang aksyon. At nagpapasalamat tayo at kasama natin dito ang ating mga gobernador ng Bicol upang magbigay din sa kanilang update ng nangyayari sa kanilang mga lugar. So, nakapaghanda tayong mabuti sa pagdating nitong typhoon na ito at sana ay kukonti lang ang casualty o sana ay zero casualty tayo. Maraming salamat. Mao kana mga kasyarga ang mismong pamahayag, ang mismong detalye gikan mismo kan DILG Secretary Eduardo Año. Labi na karon ni Hagoros ang bagyong Rolly dito na sa Central Luzon, mga kasyarga. Ingat-ingat mga taga Luzon, mga taga Manila, mga taga Laing Dapit, mga taga Bicol, kamo gayod ang permi maigo sa bagyo. Ingat. Dunay mga pagbaha na mga kasyargaw nga nasinati sa atong mga kababayan nga mga Pilipino dito na sa Central Luzon. Iyan po nato sila. Walay casualty sa mga naigo sa karon mga kasyargaw sa atong bagyo nga miabot din hinasan nasod Pilipinas. Samtang mga kasyargaw, ang dugang nato nga mga horoscope karon buntaga sa Leo, ang imong family responsibility na anay focus. Ang family meeting muhatag og clear assignment sa inyong mga buhaton. Diplomacy ang kinahanglan para maayo ang family interaction. Walay lucky numbers, walay lucky colors karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa Virgo, delightful ang business affairs. Turn for the better. Dunay madawat nga wonderful career opportunity. Walay lucky numbers o walay lucky colors. Samtang sa Libra, padayon ang focus sa love life. Ang imong love naghatag og passionate romantic expression nimo karon. Walay lucky numbers, walay lucky colors. Samtang ang kagalingawan sa Scorpio naa sa imong priority. Ampingan ang imong mga credit card mga kasyargaw. Kana ang latest updates nato sa horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Walay lucky numbers, walay lucky colors gyapon ang Scorpio. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga mga kasyargaw. Stranded sa mga pantalan sa atong nasod, miabot na sa kapin 2,000 mga kasyargaw. Miabot na sa gibana-banang 2,000 ang mga na-stranded sa mga pantalan sa nagkalain-laing bahin sa atong nasod Pilipinas tungod na sa bagyong Rolly. Sumala sa Philippine Coast Guard nga lakip niining ang mga pasahero, truck driver o mga pahinante gikan na sa Bicol, Southern Tagalog, National Capital Region o Eastern Visayas. Dili lamang kini tala usab sa PCG ang 83 ka barko, 119 nga motorbangka okay, og 846 nga mga rolling cargoes o roro nga na-stranded. Gisiguro sa PCG nga hingpit ang ilang pagbantay sa mga implementasyon sa mga guidelines sa pagbiyahe sa mga sakayang pandagat. Mao na ang latest updates natin sa mga na-stranded karon mga kasyargaw na sa nagadayang pantalan dinhi na sa atong nasod
Pilipinas tungod na sa bagyong Rolly, mga kasyargaw. Good morning po sa kaninyong tanan, labi na sa atong mga viewers. Happy viewing po kayo tanan. Salamat sa inyong pagsuporta. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga horoscope karong buntaga, sa Sagittarius, mga kasyargaw, ayaw pagdanghag sa imong work. Ayohon ang details, mag-enjoy sa kalingawan after work. Samtang mga kasyargaw, sa Capricorn, interesting ang imong job responsibilities. Punan nimo ang self-discipline sa gastos, mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius, ang imong day magsugod sa inspiration sa imong love. Ang imong travel, dunay romantic overtones, mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, mahiubos ka sa imong friend. Dunay limbong nga madawat sa imong bayan sa mga electric skills nimo, mga kasyargaw. Maka na ang latest updates nato, mga kasyargaw, sa mga horoscope nato. Walay ang mga lucky colors of lucky numbers karong adlaw, mga kasyargaw. Tungod siguro kini sa mga All Souls Day karon, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa balita nato sa atong entertainment, mga kasyargaw. Sumala pa, mga kasyargaw, si Gloria Diaz gidayeg si Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. I love the winner. She's beautiful. She looks like my daughter. Kini ang pagdayeg nga nadawat karon ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo, gikan mismo kang former Miss Universe 1969, Gloria Diaz. Human gipangutana kini kung unsay impression ni ini kang Rabia. Nasa Iran sab, mga kasyargaw, nga gi-welcome usab ni Miss Universe 2015 P Awards ba o Gloria Diaz si Rabia sa Miss Universe Philippines family. Dugang pa ni Diaz nga ang mga reklamo sa cheating normal na kini sa mga pageant o dili na kini bag-o pa. Nasa Iran karon nga nagpreparar na si Rabia alang na sa 2020 Miss Universe Beauty Pageant. Mao kana ang latest updates nato sa entertainment karong buntaga, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po sa atong mga viewers karon. Salamat kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin ang COVID-19 monitoring report nato karong buntaga, mga kasyargaw. As of November 1, 2020, mga kasyargaw, nanatay suspected cases nga 159 kabuok, probable case nga 150, 1,971 nga persons under monitoring, 20,061 nga nakagraduate na sa pag-quarantine, 598 ang rapid antibody test nga nagpositibo, 430 na, mga kasyargaw, RT-PCR confirmed case, 271 na usab ang mga naka-recover, samtang 37 na ang namatay, mga kasyargaw. Human madugang ang mga namatay gikan na sa pila o sa tagkanaan. Mao kana ang latest update, mga kasyargaw, sa SDN COVID-19 monitoring report. Samtang sa atong nasud Pilipinas, mga kasyargaw, nakatala na og 348,760 nga mga naka-recover, mga kasyargaw, og 7,238 na ang mga mga namatay, mga kasyargaw. Samtang 383,113 na ang total cases nato sa atong nasud Pilipinas, mga kasyargaw. Samtang 17,727 na ang mga naka-recover, mga kasyargaw,
karon. Dugang mga kasyargaw. Samtang 27,115 ang aktibong kaso karon mga kasyargaw. Dugang ang 17,727 na 348,060 mga kasyargaw nga naka-recover. Mao kana ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Happy viewing po sa atong mga viewers karon. Salamat, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Good morning. Samtang mga kasyargaw, 53 days na lang, Pasko na. Pasko na mga kasyargaw. Kamusta ang inyong mga adlaw? All Souls Day karon mga kasyargaw. Apan gikwenta gyapon nato nga adunay countdown nato sa Christmas mga kasyargaw. Siyempre, dili nato kalimtan mga kasyargaw nga ang Kapaskuhan o sentro sa Kapaskuhan ang pagkatao sa atong manunubos nga si Heso Kristo. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Salamat kaninyong tanan sa inyong mga suporta. Salamat po. Magandang umaga sa tanan. Good morning po. Magandang umaga. All Souls Day karon mga kasyargaw. Iyan po nato ang atong mga paryente, atong mga kalumunan nga nihalin na sa mga salaing kalibutan na sila magpadayon sa paglakaw ngadto na sa sabakan sa Ginoo mga kasyargaw. Atong iyan po, dili man ta pwede na makaadto sa sementeryo kay gibawal man karon sa mga LGUs. Apan sa simpleng pagampo lamang na sa inyong mga panimalay, pwede na ninyong mapakita sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga mihalin na sa kalibutan nga naagi hapon kamo naglantaw kanila, naagi hapon kamo nagdumdum kanila. Pinaagi na sa pagampo dinha na sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Solemni nga pagampo lamang mga kasyargaw alang na sa mga minahal sa kinabuhi. Fights na diaon mga kasyargaw. Dinhi na lamang kog kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa atong programa Siargao TV News sulod sa Siargao Island, Probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, sa Tibok Nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa Tibok Kalibutan. Kini yung nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayon, aron dili kita mahisukamon. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning kaninyong tanan. Happy All Souls Day po kaninyong tanan.